Magandang hapon po. At kanina, patungkol sa gossip. Parang yung pasimula ko, gossip eh. Pwede ba yon? Noon pong panahon ng World War II, kumalat ang balita na may mga sundalong Hapon na nagbaon ng napakaraming ginto sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ayon sa utos ni General Tomoyuki Yamashita. At ito po yung tinatawag na Yamashita Treasure. Ayon po sa kwento, ito, gossip nga. Ayon sa kwento, bago matapos ang digmaan, ipinatago raw ang mga kayamanan sa mga kuweba, sa mga lagusan, at sa mga lihim na silid at tinatakan para balikan sana. Ngunit dahil nga natalo ang Japan, hindi nila ito muling nakuha. At pagkatapos ng digmaan, maraming mga Pilipino at mga dayuhan ang nahumaling sa paghahanap ng kayamanang ito o yung tinatawag na Yamashita Treasure. May mga nagsasabing nakakita sila ng mga lumang mapa, may mga nagkwento na mga lihim na lagusan ay nakita nila at meron ding nagsabi na may ilan na nakatagpo ng mga bahagi ng kayamanan ngunit wala namang pruweba. Ang alamat po ng Yamashita Treasure ay patuloy na umaakit sa maraming tao dahil sa pangakong kayamanan nito. Ngunit ipinapakita rin ito na ang labis na paghahangad sa material na bagay ay maaaring magdulot ng pagkalimot o umagaw ng ating atensyon sa higit na pinakamahalaga at tunay na kayamanan. Ito ay ang ating pananampalataya. Ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. At ganito rin po ang ating pag-aaralan sa aklat ng Mateo. Kayo po ay tumayong lahat at makipagbukas kayo sa akin sa aklat ng Mateo chapter 6 verses 19 to 24. Matthew chapter 6 verses 19 to 24 at babasahin ko po sa FSB, Filipino Standard Version. Huwag kayong mag-impok para sa inyong mga sarili ng mga kayamanan dito sa lupa kung saan ang bukbok at kalawang ay sumisira at kung saan ang mga magnanakaw ay nakapanloloob at nakapagnanakaw. Sa halip ay mag-impok kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit kung saan ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at kung saan ang mga magnanakaw ay hindi nakapanloloob at nakapagnanakaw. Sapagkat kung saan nakalagak ang inyong kayamanan, doon din naman malalagak ang inyong puso. Ang mata ang pinakatanglaw ng katawan, kaya't kung malusog ang iyong mata, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Subalit kung masama ang iyong mata, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, napakalaking kadiliman yan. Walang taong maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhuyan niya ang isa at mamahalin naman ang pangalawa. O kaya magiging tapat siya sa isa at hindi igagalang ang pangalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa salapi. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay makakaupo na. At samahan niyo po ako manalangin. Manaming Diyos na dakila, banal, makapangyarihan sa lahat, sa hapong ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo muli sa isa pang pribilehiyo na makapagsalo-salo ng inyong salita. Dalangin po namin, O Diyos, na kausapin niyo kami sa pamagitan ng katotohanan ng inyong salita na aming pag-aaralan ngayong hapon. Samahan po kami ng inyong banal na spirito at nawa ay makita namin ang aming Panginoong Hesus bilang aming natatanging Panginoon at kayamanan. Salamat po, O Diyos. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. At sa pagpapatuloy po ng ating serye
ng sermon sa bundok ng Panginoon. Sa unang bahagi ng Mateo chapter 6 verses 1 to 18 na ating pinag-aralan ay pinaalalahanan o nagbabala ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang tularan ang pagkukunwari ng mga religious leaders sa paggawa ng mga mabuting bagay sa larangan ng pagbibigay, pananalangin at pag-aayuno, kung saan ang tangi nilang hangad ay ang papurihan at hangaan sila ng tao sa kanilang hungkag na pagiging relihiyoso. At sa ikalawang bahagi naman ng chapter 6 mula verses 25 to 34 na tatalakayin pa ng ating mga guro sa susunod na linggo ay pinaalalahanan o nagbabala naman ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na huwag silang mag-alala o mabalisa sa mga material na bagay na siyang kinahuhumalingan ng mga hintil o ng mga taong walang tamang relasyon sa Diyos. So, yung konteksto po ng ating pag-aaralan ngayon ay napapagitnaan ng dalawang konteksto na magkaiba subalit magkaugnay. Ito po yung tinatawag na sandwich hermeneutics. Dahil ang dalawang konteksto nito ay nangyayari o posibleng mangyari kahit sa buhay ng mga totoong mananampalataya na kung hindi natin babantayan ang ating mga puso. Sabi nga ng isang hymno, prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for thy courts above. Napaka mapanganib po kung ang paningin natin ay nakatuon lamang sa karangyaan sa mga mundong ito, katulad ng mga papuri ng tao at sa mga nakakaakit na material na bagay, dahil tiyak na ituturi natin ito bilang ating kayamanan. At kapag naalipin tayo nito, ito rin ang siyang ating magiging Panginoon, lalo na kung wala yung liwanag ng salita ng Diyos na tatanglaw sa ating puso, nagagabay sa atin. Kaya buhat sa ating teksto, ito po ang ating mensahe. Si Kristo ang tunay na kayamanan at Panginoon ng mga taong naliwanagan ng Ebanghelyo. Ulitin ko, ito yung ating mensahe. Si Kristo ang tunay na kayamanan at Panginoon ng mga taong naliwanagan ng Ebanghelyo. At buhat din po sa talatang ating binasa ay makikita natin ang dalawang bahagi nito. Ang una, si Kristo ang tunay na kayamanan sa verse 19 to 21, at pangalawa, si Kristo ang nag-iisang Panginoon na kukuhanin natin sa verse 24. At dumako po tayo sa unang bahagi. Si Kristo ang tunay na kayamanan. Ang sabi po ng verse 19, huwag kayong mag-impok para sa inyong mga sarili ng mga kayamanan dito sa lupa, kung saan ang bukbok at kalawang ay sumisira at kung saan ang magnanakaw ay nakapanloloob at nakapagnanakaw. At itinuturo po dito ng Panginoong Hesus na ang mga kayamanan sa lupa ay pansamantala lamang. At kung titingnan natin ang naunang konteksto ng kabanatang ito, tumutukoy din itong kayamanan na ito sa kasikatan, sa natatanggap na papuri at paghanga na talagang intensyon ng mga gumagawa nito, tulad ng mga religious leaders na tinutukoy ng Panginoong Hesus na gumagawa ng mga mabubuting gawain katulad ng pagbibigay, pananalangin at pag-aayuno upang sila ay hangaan at tingalain ng mga tao. At para sa kanila, iyon ang kanilang kayamanan na iniimpok para sa kanilang sarili, dahil iyon ang nagbibigay kasiyahan sa kanila. At dahil ang Panginoong Hesus mismo ang nagbabala at nagpaalala nito sa kanyang mga tagasunod, at tayo bilang tagasunod ng Panginoon, nawa sa lahat ng ating mabubuting ginagawa, tulungan nawa tayo ng Panginoon na magawa natin ang mga ito hindi para mag-impok ng mga papuri ng tao para sa ating sarili.
Sa halip ay mag-impok tayo ng kayamanan sa langit sa pamagitan ng gawin natin ang lahat ng bagay para sa kapakinabangan ng ating kapwa at para sa kalwalhatian ng ating Diyos. Sabi dito, huwag kayong mag-impok para sa inyong mga sarili ng mga kayamanan dito sa lupa. At sa kabuang konteksto, tumutukoy din po ang kayamanang ito sa mga material na bagay, kagaya ng mga salapi at ari-arian. Tandaan po natin na hindi po masama ang mga bagay na ito. Ito po ay mga pagpapala na nagbubuhat sa Diyos na dapat nga nating pagyamanin kung ipagkaloob ito sa atin ng Panginoon. Ang pinupunto po dito ng Panginoon ay hindi naman niya ipinagbabawal na magkaroon tayo ng mga bagay na ito. Sa halip ay huwag nating ituring na ito yung pinakamahalaga, na huwag nating ilagak ang ating puso sa mga bagay na ito na para bang dito nakasalalay ang ating kagalakan o yung tinatawag na maling pag-iipon ng kayamanan na sinasabi ng Panginoon sa Lucas chapter 12 verses 13 to 20. Sabi dito, sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. Sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Verse 16, pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabiring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa inyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Kaya malinaw sa tekstong ito na hindi naman talaga masama ang maging mayaman. Ang masama ay ang pagiging makasarili, na walang ibang iniisip kundi ang sarili lamang na kasiyahan. Dahil ang layunin ng Diyos kung bakit tayo pinagpapala sa anumang aspeto ng ating buhay ay upang maibahagi natin sa ibang nangangailangan nito. At yung pagpapala nating natanggap ay maging pagpapala din tayo sa kanila. Itinuturo din sa mga talatang ito na ang anumang bagay na mayroon tayo sa kasalukuyan sa mundong ito ay hindi natin madadala kapag tayo ay lumisan. At ang pagkaunawa na isang araw tayo ay lilisan. Sa mundong ito at iiwan ang lahat ng bagay na mayroon tayo ay magbibigay sa atin ng kaisipan upang wag nating ituon ang ating paningin sa mga bagay na pansamantala. Sa halip ay ituon natin ang ating paningin sa mga bagay sa itaas, sa mga bagay na walang hanggan. Walang halaga ang anumang kayamanan sa lupa kung wala ang tunay na kayamanan sa buhay ng isang tao. Ang Panginoong Hesukristo, siya ang tunay na kayamanan. Sabi sa verse 20 to 21, sa halip ay mag-impo kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, kung saan ang bukbok at ang kalawang ay hindi makakapanira at kung saan ang mga magnanakaw ay hindi nakapanloloob at nakapagnanakaw. At kapag sinabi pong mag-impok ng kayamanan sa langit, ito ay pagsunod sa kalooban ng Diyos bilang tugong pasasalamat sa Diyos na nagligtas. Ito ay paggawa ng kabutihan sa pamagitan ng pagbibigay at pagtulong na siyang bunga ng nakapagliligtas na pananampalataya. So, yung pagbibigay natin o paggawa ng mabuti,
hindi ito nangangahulugan na nag-iimpok tayo talaga ng kayamanan sa langit, kundi yung ginagawa nating mabuti, ito ay bunga ng ating pananampalataya na resulta ng ating kaligtasan. At sa verse 21, sapagkat kung saan nakalagak ang iyong kayamanan, doon din naman malalagak ang iyong puso. Ibig sabihin, kung ano ang pinahahalagahan o kayamanan mo, doon ka nakatuon, doon umiikot ang buhay mo. Kung salapi o material na bagay ang kayamanan mo, lagi kang balisa at doon nakatuon ang iyong pansin. At kung ang Diyos ang kayamanan mo, sa Kanya ka naglalagat at nagtitiwala sa anumang sitwasyon sa buhay mo. Sa madaling salita, kung nasaan ang ating kayamanan, tiyak na nandoon din ang puso natin. Ang ating kayamanan ang nagbubunyag ng totoong kalagayan ng ating puso. Kaya ang taong may binagong puso, ang Panginoong Hesus ang kanilang tunay na kayamanan. Sa verse 22, ang mata ang pinakatanglaw ng katawan, kaya't kung malusog ang iyong mata, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan, subalit kung masama ang iyong mata, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan, kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, napakalaking kadiliman yan. Ang mata po na tinutukoy dito ay hindi lang pisikal na paningin. Ito ay tumutukoy din sa panloob na pananaw o direksyon ng puso ng isang tao. Kapag sinabi pong malusog ang iyong mata, ibig sabihin nakatuon ito sa Diyos. Ang Panginoong Jesucristo ang tunay mong kayamanan. At kapag sinabi naman na masamang mata, nagpapahiwatig naman ito ng kasakiman at maling pagnanasa o yung tinatawag nating total depravity. Likas na madilim ng ating mata at hindi natin dati makita ang liwanag at kagandahan ng Ebanghelyo. At kung naliwanagan man ang ating mga mata, ito ay bunga ng biyaya ng Diyos. At kung napupuno ng liwanag ang ating mata, hindi ito dahil sa sarili nating kakayahan. Ang Diyos ang nagbukas ng ating mga mata. Siya yung nagbago ng ating mga puso. Yung banal na spirito ang nag-regenerate sa atin sa pamagitan ng salita ng Diyos na ating narinig. Ang liwanag ay bunga ng kanyang biyaya. Hindi tayo ang nagpapalinaw ng ating sariling mata. Ang Diyos mismo ang nagbibigay liwanag sa pamagitan ng kanyang salita sa tulong ng banal na spirito. Tandaan po natin, kapag ang isang tao ay naliwanagan ng Ebanghelyo, mauunawaan niya na ang pinakamahalagang bagay ay hindi kayamanan, tagumpay o anumang bagay sa mundo, kundi si Jesucristo mismo. Siya ang tunay na kayamanan dahil sa kanya matatagpuan ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, ang buhay na walang hanggan at ang tunay na kagalakan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. At bilang pagsusuri sa ating sarili, sa mundong ito, ano o sino ang tunay mong kayamanan? Dumako po tayo sa ikalawang bahagi. Si Kristo ang nag-iisang Panginoon. Sabi sa verse 24, walang taong maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niyang isa at mamahalin naman ang pangalawa, o kaya'y magiging tapat siya sa isa at hindi igagalang ang pangalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa salapi. Yung salita pong maglingkod dyan sa original na salita ay alipin o magpaalipin. Pero bihira na po nating mababasa yan sa mga Biblia sa kasalukuyan. Dahil sa unang English na Biblia noong 16th century, sa panahon ni John Calvin, John Knox at iba pang mga nag-translate ng Geneva Bible, napagkasunduan daw nila na huwag nang ilagay ang salitang alipin. Sa halip ay gawin na lang servant o bondservant o lingkod sa Tagalog. Dahil ang salita daw na alipin ay parang pinababa nito o minamaliit nito ang tao at napaka-negatibo daw ng salitang ito.
Pero ganun pa man, ang sabi ni John MacArthur, ang salitang alipin ay dapat manatiling alipin dahil ito ay kinasihan ng banal na spirito. At kapag hindi natin alam ang salitang ito, hindi natin maunawaan ang totoong relasyon natin sa Panginoong Hesukristo. Ang salita pong alipin o doulos sa salitang Griego ay may dalawang kahulugan, sa literal at spiritual. Sa literal na kahulugan, noong panahon ng Bagong Tipan, ang ibig sabihin ng alipin ay isang taong walang sariling karapatan, kung saan siya ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang amo o Panginoon at siya ay inaasahang sumunod ng buo, ibig sabihin wholeheartedly. Sa spiritual naman, nakahulugan na pinakamahalaga, ginagamit ng mga manunulat ng Bagong Tipan ang salitang alipin bilang malalim na larawan ng relasyon ng tao sa Diyos o ng tao sa kasalanan. Pag sinabing alipin ng kasalanan, ibig sabihin ang tao ay kontrolado ng kasalanan. Halimbawa, sa John 8:34, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ipinapakita nito na ang tao ay hindi tunay na malaya, kundi siya ay nabubuhay sa kasalanan. Siya ay inaalipin nito. At kapag sinabing alipin ni Kristo, alipin ng Diyos, ito ay isang positibong kahulugan na ang mananampalataya ay kusang nagpapasakop kay Kristo bilang kanyang Panginoon. Ibig pong sabihin, ang pagiging alipin ng Panginoon ay hindi sapilitan, kundi ito ay voluntaryo bilang pasasalamat na tugon sa tumubos o nagbayad ng kanyang mga kasalanan. At base nga po sa kultura nila, kapag sinabing alipin, ikaw ay pag-aari lamang ng nag-iisang Panginoon. Sa madaling salita, kung sino ang iyong Panginoon o sino ang iyong amo, siya lamang ang bukod tangi mong paglilingkaran. Sabi nga po ni John MacArthur, ang katayuan ng alipin ay iniuugnay sa katayuan ng kanyang Panginoon. Noong daw pong kapanahunan ng Bagong Tipan, ang isang malaking karangalan ang ituring na alipin ni Cesar. Sa parehong paraan para sa mga Kristiyano, ang pagiging alipin ni Kristo ay hindi lamang isang pagpapatibay ng kanilang ganap na pagpapasakop kay Kristo bilang Panginoon, isa rin itong deklarasyon ng pribilehiyong posisyon na tinatamasa ng bawat Kristiyano sa pamagitan ng pakikipag-isa sa Kanya. At ang alipin po, ang katawagang idinuduktong ng mga propeta sa kanilang pangalan mula pa nung lumang tipan, maging sa mga apostol sa Bagong Tipan. Sabi nga sa Biblia, mula kay Pablo na alipin ni Jesucristo. Sabi ni Santiago, ako na kapwa ninyo, alipin. At marami pang iba. Bakit po kaya gusto nilang iduktong yung kanilang pangalan, sa kanilang pangalan yung katawagang alipin? Dahil alam nila na hindi nila pag-aari ang kanilang sarili. Dahil tayong mga mananampalataya ay pag-aari ng Panginoong Hesukristo dahil tayo ay binili niya ng napakalaking halaga. Sabi nga sa 1 Corinthians 6:19-20, hindi ba't ang katawan nyo ay templo ng banal na spiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. So, yung ating katawan ay hindi pala talagang sa atin. Kasi tayo ay dating alipin ng kasalanan. Inaalipin tayo ng kasalanan. Pero dahil tayo binili ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang katawan, ng kanyang kamatayan, tayo ngayon ay kanyang alipin. So, siya ang ating Panginoon. Siya lang ang ating paglilingkuran. Kaya ang malinaw na kaunawaan ng ating kalagayan bilang alipin,
na ang ating buhay, ang ating kalakasan ay hindi natin pag-aari, na tayong mga dating alipin ng kasalanan ay pinalaya at tinubos ng Panginoong Kristo sa pamagitan ng kanyang napakahalagang dugo upang maging alipin niya at paglingkuran siya. Tayo ay pinalaya niya sa kasalanan upang maging alipin ng katwiran. Mananampalataya man o hindi, ay lahat tayo ay alipin. Ang tanong ay kung sino ba ang ating pinaglilingkuran o sino ba ang ating pinapanginoon. Alipin ba tayo ng kasalanan o alipin tayo ng Panginoon? Kaya kaibigan, kung alam mo na hindi ka paligtas at magpasa hanggang ngayon ay alipin ka pa rin ng kasalanan, tumawag ka sa Panginoong Hesus, magmakaawa ka sa Kanya, sumampalataya ka sa Kanya, pagsisihan mo ang iyong kasalanan at hilingin sa Kanya na makalaya ka mula dito. Siya ang tanging makakatulong sa iyo. Siya lang ang tanging mong pag-asa. Siya lang ang makapagdiligtas sa iyo. Siya ang nag-iisang Panginoon na makapagpapalaya sa iyo mula sa mga kasalanan. Tandaan natin na hindi natin kayang iwan ang kayamanan o salapi sa sarili nating lakas. Ang Diyos ang nagbabago ng ating puso. Binibigyan niya tayo ng bagong pagnanais na siya ang unahin, at ang ebidensya ng tunay na pananampalataya ay hindi perpektong buhay, kundi malinaw kung sino ang Panginoon, na unti-unti tayong lumalayo sa ating pagkamakasadli at kasakiman at paggamit ng mga yaman para sa kalwalhatian ng Diyos. At bilang babala, ang pagtatangkang pagsabayin ang Diyos at kayamanan ay tiyak na hahantong sa pagkamuhi sa isa at pagmamahal sa ikalawa. Kagaya ng sabi ng salita ng Diyos o ng Panginoong Hesus, hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa salapi. Bakit? Dahil tiyak na ang tao ay isa lamang ang pipiliin. At ang kanyang pipiliin ay kung sino ang tunay niyang Panginoon. Ang mga taong totoong naliwanagan ng Ebanghelyo ay tiyak na ang pipiliin ay ang Panginoong Hesukristo bilang kanyang Panginoon. At bilang Panginoon, nangangahulugan din na si Kristo ang may karapatan mamuno sa buhay ng mga mananampalataya. Hindi na sarili ang nasusunod, kundi ang kanyang kalooban. Kaya ang isang taong tunay na kaunawa ng Ebanghelyo ay inuuna ang Panginoong Kristo higit sa lahat. Nagtitiwala sa Kanya, hindi sa yaman o sariling kakayahan, handang sumunod kahit may kapalit na sakripisyo. Sa madaling salita, kapag nakita mo ang halaga ni Kristo, nababago ang iyong pananaw sa lahat ng bagay. Ang dati mong pinahalagahan ay nawawalan ng halaga kumpara sa Kanya. At bilang hamon, magtiwala sa Diyos, hindi sa kayamanan. Ang seguridad ay wala sa pera, kundi sa Diyos na may hawak ng lahat. At bilang konklusyon, ang Panginoong Hesukristo ang tunay na kayamanan at Panginoon. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang mabubuting gawa natin, kundi si Kristo mismo. Siya ang kayamanang hindi nasisira. Siya ang ilaw na nagbibigay linaw sa ating buhay. Siya ang Panginoong dapat nating paglingkuran. At sa krus, ipinakita niya ang tunay na kayamanan ay hindi ang pag-iipon o ang pag-iimpok ng kayamanan sa lupa, kundi ang pag-iimpok ng kayamanan sa langit sa pamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay para sa katubusan ng marami.